Naglandfall na nga po sa Davao Oriental ang bagyong Pablo kaninang madaling araw lang. Para naman sa pinakahuling balita sa lagay ng panahon, tanungin natin ang ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Matani. Good morning sa iyo, Susan. Naglandfall at naglandfall na nga ang bagyong Pablo bago mag-alas 5 kaninang madaling araw. Kaya naman patuloy naman po nakataas ang public storm warning signal number 3 sa Surigao del Norte, Siargao, Surigao del Sur, Dinagat Province, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Davao Oriental, Compostela Valley, North Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Davao del Norte at Samal Island dyan sa Mindanao. Nakataas na rin ang signal number 3 sa Southern Leyte, Bohol, Negros Oriental, Siquijor at sa Southern Cebu dyan sa Visayas. Signal number 2 naman, Joel, sa ilang bahagi ng Mindanao, particular sa Davao del Sur, Sultan Kudarat, Zamboanga, Sibugay at Maguindanao. Sa Visayas, nalalabing bahagi naman ng Cebu, Camotes Island, Iloilo, Guimaras, Capiz, Leyte, kabilang na ang Biliran at Negros Occidental. Signal number 1 naman sa Basilan, Sarangani, South Cotabato dyan sa Mindanao. At signal number 1 din sa Northern, Eastern at Western Samar, Aklan at Antiques sa Visayas. Pati na sa Palawan, kabilang na ang Calamian Group of Islands, Ticao Island at Masbate dyan naman sa Luzon. Napanatili ng bagyong Pablo ang lakas nito na 175 km per hour near the center at bugson na umaabot ng 210 km per hour. Bumilis ito at kumikilos pakanluran sa bilis na 26 km per hour. At dahil nga tumama na sa lupa ang bagyo, inaasahan na hihina ito at magdadala pa rin naman ito ng pag-ulan. At dito nga sa ating track ng Weather Central, pagkatapos itong tumama sa Davao Oriental ay tatawid dito sa mga probinsya ng Compostela Valley at dito sa may Bukidnon, papunta ng Misamis Oriental, patungo at posibleng maglandfall ulit dito sa may Misamis Occidental, tatawid ng Sulusi at maaaring tumama ulit dito sa may Palawan at yan ay sa araw na ng Huwebes, lalabas ng West Philippine Sea sa Huwebes ng hapon. At dito naman sa inaasahan nating magiging lagay ng panahon ay magiging maulan pa po dito sa buong Mindanao, lalong-lalo na dun sa mga lugar na daraanan ng bagyong si Pablo. At yung po nakikita nyo mga pula, yan po yung mga malalakas na pagulan. At dito rin sa Visayas, makakaranas din ng mga pagulan hanggang dito po sa may Southern Visayas, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng Negros Island. At base naman sa cone of uncertainty ng storm track ng Weather Central, nananatili pa rin pong mababa ang tsansa na tumama ang bagyong Pablo dito sa Metro Manila. Pero hindi po nangangahulugan na magiging ligtas na ang Metro Manila at ang mga lugar na di tatama ng bagyo mula sa epekto nito. At base sa wind map ng Weather Central, malalakas na hangin po ang mararanasan hindi lamang po dun sa mga lugar na dadaanan mismo ng sentro, maging dito po sa Northern Luzon, malakas din po ang hangin yan, sanhi naman ng hanging amihan na hinahatak nitong bagyong si Pablo. At sa iba pa pong at samantala, yun nga pala pong storm surge ay posibleng maranasan pa rin po dito sa ibang bahagi ng Eastern Visayas hanggang dito sa may Eastern Mindanao. At matataas na alon po ang maranasan din dito sa may Northern Seaboard ng Northern Luzon. Kaya hindi pa po ligtas na pumalaot dyan. At yan na nga ang latest sa lagay ng panahon. Susan, Joel? Yes, Mantani, considering na naglandfall na po ito, ano pinakahuling monitoring kaugnay po sa lakas ng bagyo? Ganun pa rin, Joel, halos 175 pa rin. Malakas pa rin itong bagyong to. Pero inaasahan nga natin na habang ito ay namamaybay na dito sa kalupaan ng Mindanao, ay asahan na natin yung unti-unting paghina nito. Pero pag sinabi nating paghina, Joel, yung 175, maaaring mabawasan lamang yan. So 150, 120, bagyo pa rin itong si Pablo. Mantani, ito po si Pablo, kinumpara dito sa bagyong si Sendong. Ngayon nakapag-landfall na, ano ba yung nakikita nating comparison nito sa bagyong Sendong na tumama din dyan sa bahagi ng Mindanao last year? Unang-una, Susan, yung kung ikukumpara natin sa lakas
ng hangin na taglay nitong si Pablo, ay lubhang mas malakas to kaysa kay Sendong. Dahil si Sendong ay isang tropical storm, halos 95 lamang yung kanyang kilometers per hour wind. Samantalang itong si Pablo ay 175. Ang titingnan natin ngayon na itong ulan. Dahil ang daming ulan ang dinala nitong si Sendong, unang-una kasi mahina ito. At kapag mas mahina yung bagyo mo, mas maraming ulang dala-dala. At itong si Pablo ay matulin at malakas, kaya yun ang babantayan natin. Pero maraming ulan pa rin po yung inaasahan natin dito. 15 hanggang 30 millimeters kada oras. Matinding mga pag-ulan po ito, kaya patuloy pa rin nating pinag-iingat, Susan, yung ating mga kababayan. Hindi lang doon sa mga dadaanan ng sentro ng bagyo, kundi halos dito sa buong Mindanao, lalo na sa northern hanggang dyan sa western, sa posibleng pagkakaroon ng flash flood at landslides. Alright, Mantani, comparable ba yung dalang ulan nito doon sa ulang dinala ni Sendong last year? Sa ngayon ay sa ngayon ang nakikita natin ay hindi ganong karami. Pero alam mo naman na kumisan yung dami ng ulan ay pangalawa lamang dahil marami pang ibang pwedeng maging dahilan kung bakit magkakaroon ng flash flood at landslide sa isang lugar. Alright. Mantani, thank you.